Balagbag. Balagbag tayo pre. Yo, what's up mga pre? Panibagong araw na naman at isa lang ang ibig sabihin yan. Panibagong araw, panibagong video na naman na kailangan nating videohan yung mga ginagawa natin. So mga pre, ngayon ang mission natin is makapag-withdraw muna tayo dahil wala na naman tayong cash at naubusan na naman tayo dahil sa nagdaang linggo. So linggo-linggo kasi tayo nag-withdraw mga pre at hindi natin talaga sinasagad yung pera natin sa pag-withdraw as much as possible, yung sakto lang para sa isang linggo. At alam naman natin yung gastos natin sa isang linggo so talagang kalkulado lang yung nilalabas natin every time na mag-withdraw tayo. So yeah, ngayon papunta tayo ng bangko, Security Bank. Punta tayo ngayon. Dapat kahapon pa tayo mag-withdraw kaso linggo nga pala kahapon, so hindi tayo nakapag-withdraw. So ngayon, ang mission natin sa unang araw ng linggo is makapag-withdraw tayo. So tara, samahan niyo muna ako. At after nun, mamimili naman tayo. Hindi ko sure kung saan tayo mamimili. Ang unang plano ko sa Pure Gold sana, pero sabi ko malayo masyado. So dito na lang tayo sa malapit na mas mura pa. So dito lang yan sa may Dali. So mamimili lang tayo doon kahit medyo inconvenient na mamili sa Dali. Pero yeah, doon na tayo kasi mas malapit siya so mas convenient pa siya para sa akin. So let's go muna mga pre. Samahan niyo muna ako. Chinelas na naman tayo. So hopefully wala tayong madaan ng LTO or enforcer dyan na trip manghuli na mga naka-improper dress code pagdating sa pagdadrive. So usually wala naman talaga, pero let's see. Pero just in case, wala namang problema sa atin kung ulihin tayo kasi hindi naman tayo sumunod talaga. So wala namang problema doon. Kaya let's go na mga pre. Alright, let's go mga pre. So ngayon na lang ulit tayo nakapag video. Dami na ating ginawa nitong mga nakaraan, nitong buong linggo. May mga nangyayari pang unexpected na kailangan muna nating tapusin. So tinapos muna natin at sinigurado natin na lahat yon na-accomplish natin last week. So fortunately na-accomplish naman natin siya. At yeah, ngayon tuloy-tuloy na ulit tayo. May mga ganun kasing pagkakataon talaga na kailangan pag-focusan mo muna yung isang bagay na kailangan mo talagang tapusin Ito na natigil tayo ng bahagya sa pag-video. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung paggawa natin kahit pa paano ng video para sa mga reels natin. So sabi ko yun talaga yung isa sa mga pinakatututukan natin this year of 2026. And consistent naman tayo nakakapag-upload dun sa account natin sa TikTok. Yung iba ina-upload ko sa Facebook, pero usually talagang sa TikTok na ako nagpo-post. And then hayaan ko na yun. Bahala na kung may kitain or wala. Sa ngayon talagang post lang muna ako ng post. Tamang tanim lang muna tayo. Hindi naman tayo nag-expect sabi ko nga nung mga una pa lang nang ginawa ko tong account ko sa TikTok or dito sa Facebook, sa YouTube, wala muna tayong na-expect talaga na kikitain. Ang expectation ko at least 1 year puro lang ako upload, hindi ko asahan yung kita. At okay lang yun kasi alam ko tong game na to. It's a long term talaga. Hindi mo agad makukuha yung return of investment po dito or return on investment, ROI in short. Kasi it's really a long term mga pre. Kung may kitain man, well, that's good kung meron. Pero kung wala, okay lang din.
Kasi yun nga, ang anticipation natin dito is mabuild lang muna natin yung sarili natin sa market. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So yun lang muna ang goal natin talaga. At wala tayong na-expect na anumang kita. Which is good for us kasi alam natin kung paano naglalaro yung game na to, yung mundo na to. Kaya aside from that, dapat meron pa tayong pinagkakaabalahan kasi mahirap na itoon mo masyado yung sarili mo sa isang bagay na alam mo namang pang long term na laro talaga siya. Kaya dapat aside from that, meron ka ring ibang mga pinagkakaabalahan. Para yung expectation mo dun sa isang bagay na ginagrind mo rin. Isa hindi ganun kalalim. Hindi ganun kataas. So kung wala mo na siyang result sa ngayon, so okay lang sa'yo kasi hindi mo naman siya masyadong pinag-investan ng effort, time. I mean, hindi yung effort. Yung effort nandun na tayo eh. Yung time nandun na rin tayo. What do I mean by that is, yung expectation ba, hindi ka masyadong nag-invest ng expectation. So yung kasi yung ano doon, yung pinaka masakit doon, in case na alam mo yun, nag-exert ka ng too much effort, ng time, energy, yung lakas mo, binuhos mo doon. Tapos, dahil nga sa mga effort na yon, time na in-exert mo, syempre, hindi mo maiwasan na mag-expect, di ba? Na mataas or maging mataas yung expectation mo. So, nakita ko na yon, matagal na hindi naman dapat ganun yung maging thinking mo sa larong to or sa game na to. Okay? Kasi yun nga, it's a long term game. Hindi siya agad-agad. Hindi ka makaka-ROI agad sa bagay na to. At sabi ko nga, kung meron mang kitain, well, that's better. Pero kung wala, it's good. Okay lang din. Walang masama, walang problema. Ang sa akin lang, makapag-build lang muna ako sa market nung mga pinaggagawa ko. Ma-establish ko lang yung sarili ko sa market. It's like a personal brand, or yeah, binibuild ko lang yung personal brand ko sa market, sa mga audience natin. At mas binibigyan ko na siya ngayon ng mas importansya kasi nga in the long run, doon din naman ako papunta eh. So paunti-unti ko na siyang mas binibigyan ng importansya. Mas unti-unti ko na siya binibigyan ng importansya. Mas nagiging intentional na akong gawin siya without too much expectation. Okay? May intention kang gawin pero hindi ka mag-expect ng masyadong resulta. So yun lang. That's a good combination for me. Hindi man mag-work, okay lang din. May iba pa naman tayong pinagkakabalahan, ibang bagay na ginagrind bukod dito. So again, without too much expectation, pero intentional ko siyang ginagawa. Okay? So mga pre, ganun lang, I think. Good formula yon para tuloy-tuloy ka lang. Kasi yung iba, di ba, kapag hindi nakakita agad ng resulta, mataas ang expectation, ayun, doon, gumigive up, sumusuko, humihinto. Yun ang nangyayari. Or worst case scenario, yung ibang bagay apektado na rin. Kasi nga, doon sa isang bagay, hindi nga siya nagkaroon ng resulta eh. What more sa ibang bagay pa, di ba? So parang ganun siya. Ina-associate mo na since wala kang naging resulta doon sa isang bagay na ginagrind mo or sa gusto mong ma-achieve, yung iba nadadamay na rin. Kasi nga
akala mo ganun siya nagwo-work. Kapag hindi nag-work yung isang bagay na ginagrind mo, damay na rin yung iba. So yun, no? Maling thinking din yun ng mga mayroong sinisimulan or na mga mayroong gustong i-build sa sarili nila. Oops, may huli ba? Na naman, buti naman dito mga considerate ang mga enforcer natin, no? By the way, balik tayo sa topic natin. Sa tayo, wait lang. Okay, may na tayo bumalik sa topic natin. Okay. Let's go. Okay, dito raw tayo mag-park muna, sabi ni Bossing. Mas mabilis lang naman tayo. Hindi naman tayo magtatagal, kaya okay. Hindi naman tayo magtatagal, so pabor sa atin to. Okay? Let's go. Withdraw muna tayo mga pre. Wait lang tayo ng konti mga pre. May mga nakapila pa sa loob. So pinaupo muna tayo dito ni Chip. Dito tayo sa may, saan ba to? Walter Mort. Tapat ng Walter Mort lang yung pinag-withdrawan natin dito sa may Dasma. So tamang wait lang muna tayo. Alright, let's go mga pre. Tapos na tayo mag-withdraw ulit. Okay, next move forward na agad tayo sa next na mission natin today. Let's go. Okay, wait lang. Unang challenge, makaalis dito. Medyo masigip pa. Nice. Alright. Nice. Buti na lang magaling tayo maniobra, no? Let's go. Safety first. Okay, lingon muna sa likod. Okay, wag basta-basta andar mga pre. Dapat always munang titingnan yung likod. Make sure na free yung daan. Okay. So, again, dito ang U-turn natin. Bawal doon sa kabila. Alright. Nice. Ito, pasukin natin, oh. Ganda yung magandang thumbnail, eh. Yung may malalaki yung katabi mong sasakyan or mga truck yung katabi mo. Ayun yung madalas sana, eh. Pang clickbait, eh. Tapos lalagyan mo ng matindihang caption na alam mo yun, yung pang suspense, yung pang delikadong caption, yung maintriga yung mga tao. Mapapaisip, maki-curious sila ano kayo nangyari dito. Meron na kasing visual hook as well as the text hook or yung caption hook na maki-curious talaga yung mga tao. So isa yun sa mga natutunan natin sa paggawa ng content sa mga reels. Mahalaga yung visual hook, text hook. May iba't iba pang klase yan, eh. Bukod dyan sa dalawang yan. Pero yun yung mga pinaka basic na hook na ginagawa ng mga content creators para yung retention rate sa panonood ng mga videos nila
sa mas mapataas. So, akala nyo pre, ganun-ganun lang ipagawa ng content, no? May mga ganong strategiya dyan para mas manood yung tao. Kasi ang retention rate ng mga tao ngayon, di ba, mabilis lang. Kapag hindi nila trip yung video sa first few seconds. So, scroll agad yan. Scroll up, scroll down. Kaya may mga ganong tactics or strategiya na nabuo kung paano mas mapapatagal yung tao sa panonood ng video mo. Alright, daldal tayo ng daldal. Ano ba yung gagawin nating sunod or ano yung mission nating sunod? Sunod nating mission ay mag grocery. Sabi ko nga, dapat kanina pure gold tayo, pero nagbago yung isip natin kasi malayo-layo yung pure gold dito. Although doon lang yon, so gusto ko kasi makakauwi agad ako kapag namili ako. So grocery naman tayo. Alright, kaya mo yan, bossing. Sino yun? Walang pasensya. Madali si bossing. Aha. Pag ganun, pagbigyan nyo lang. Kaya nyo lang muna siyang pwesto ng maayos at i-align yung sarili niya. Mabilis lang naman yun eh. Wala, seconds lang naman yun eh. Bossing talaga eh. Aha. Okay, nice. Yun na. Alright. So sa mga hindi nakakaalam mga pre, nandito tayo ngayon sa, hindi ko sure kung anong tawag sa kahabaan na to, tong kalsada na to. Pero nandito tayo sa kahabaan ng schools ng EYAC, Lasal. Dito may SMDC rito sa kanan. Basta ito yung papunta ng Kadiwa or Walter kung papunta dun yung direction mo sa likod ko. All goods dito, maganda yung daanan. At dito rin yung magandang spot kapag gusto mong magmotor-motor sa gabi, maglakad-lakad kasi may mga ilaw dito. Pero tingin ko tatanggalin na nila para makatipid na ang ating lungsod ng Dasmariñas ng expense pagdating sa kuryente, para mailaan sa ibang pondo or sa ibang projects. Ewan lang natin kung ilalaan ba talaga. Joke lang, Mayor ha. Alright. Again, pauwi na tayo mga pre. I mean, hindi. Paano pala? Papunta ng Dali. So, doon naman tayo. Ano to, sarado? Or sarado talaga sila ngayon? Yung sanggupsalan. Okay, Kadiwa na tayo mga pre. Sa mga nakakaalam, alam nyo na to. Ang ganda na rin ng spot dito. Ang lawak niya. Sana mag-open na tong kabila. Open na ba yan? Kasi huling jogging ko rito, di pa rin open yan eh. So sana mag-open na siya next time. Parang ngayon kasi hindi pa siya open eh. Hindi ko talaga magawang consistent yung pag-upload ng mga long form videos. Kasi yun nga, time consuming siya. Talagang takaw oras. Wala tayong masyadong time sa pag-edit talaga eh. Kaya yung edit natin puro cut-cut lang eh. Walang anumang effects eh. Kaya boring yung
mga videos natin na nilalabas eh. Kasi very time consuming talaga yung pag-edit. Doon talaga mas mauubos yung oras mo kaysa sa pag-video. Kasi yung pag-video yan, tamang ganito ka lang, andyan naman na yan, tapos sasalita ka lang, yun lang. Pero yung pag-edit kasi talagang manually gagawin mo yan eh. Kung gusto mong may ganito na ilagay sa ganito, so hanapan mo yan. Kung gusto mong may music sa ganito, hanapan mo rin yan. Tapos ilalagay mo sa gantong time frame. Talagang manually gagawin mo siya, ilalapat mo siya. Kaya saludo sa mga malulupit nating editors. Grabe. Kaya hindi dapat binabarat yung mga ganyan nating mga ganyang industriya, mga videographers, editors, mga creators. Dapat hindi binabarat yan. Dapat mas malaki yung bayad sa kanila. Kasi napakahirap nga naman talaga yung mag-edit ka. Yung overall concept ba, kung paano mo mapapaganda yung paggawa mo ng video. Ito tamang cut lang to, pero time consuming pa rin yan. Kasi syempre buong video yan eh, para kang nanonood ng video, ng buong video ng paulit-ulit. Hindi siya yung isang pasada lang na panood ng video. Kailangan mong make sure kasi na talagang sakto yung mga kinakat mong parts eh. So para magawa yun, papanoorin mo talaga yung video ng paulit-ulit. I-play mo siya ng paulit-ulit para masigurado mong swak yung may po-produce mong video. Last just na pala. So hindi ko pa alam kung ano yung mga bibilin ko actually. Hindi na ako nagplano kung ano yung mga bibilin ko. Basta kung ano yung makita ko doon na kailangan ko, yun na yun, diretso na yun. Yun lang din naman yung binibili ko ng mga nakaraan. Gatas, mga essentials ba, good for 1 week. Mga nakaraan di tayo nakapag grocery talaga eh. Tamang bili lang muna kung saan. Pero mas magastos kasi yun. Ayaw naman natin yung ganun. So this 2026, so as much as possible, ma-maximize natin yung pera natin, yung kinikita at yung paggastos. So yun nga, palaging sinasabi ng mga financial advisor natin dyan, yung mga malalupit pagdating sa pera, sa paggawa or pag-create ng pera at pag-save ng pera, kung paano mas mapapagana yung pera nila and para magtrabaho para sa kanila. So pinapakinggan natin yung mga yon. Kahit maliliit pa lang naman yung kitaan natin ngayon, pero doon naman nagsisimula yun eh. So kung paano mo siya pinapagana, maliit man yan o malaki. And it's a good practice. Na magsimula ka sa maliit. Kasi kung yung maliliit kaya mong paganahin on your own terms, what more pa yung malalaki, 'di ba? Mas magiging epektibo ka doon, mga pre. So mas okay na magsimula ka talaga sa maliliit na halaga. Pagka napahalagaan mo yung mga maliliit na halaga na yon, yung mga malalaking bagay sa'yo, mas bibigyan mo ng importansya. Okay? So, ganun tayo kung paano mag-handle or paano tignan yung isang bagay. Okay? Lalabas na mamaya, so bigyan natin ng space. Ay, dito tayo. Okay. Okay. Yan, dito tayo mga pre, mamimili sa Dali. Dito sa may area F ba to? Hindi ko sure. Basta area F to, alam ko eh. Okay, mabili muna tayo mga pre. Tsura na natin oh. Let's go. Naka-chinelas gaming. Let's
go na. Mamili na tayo. Let's go. Sap. So, ganito pala kahirap yung maging isang content creator. Although, sanay naman ako na mag-video. Pero ang pinakamahirap na part is yung kung paano ka magte-take ng video in public ng, alam mo yun, smooth lang. Buti na lang nakabili tayo ng mga accessories natin na para kung paano mas mapapagaan yung pagte-take natin ng video. Speaking of, ito yung gamit ko ngayon mga pre, yung magnetic neck mount. So yung pinakita ko na to last time, sinasabit natin to dito sa leeg natin. And then meron siyang, yun nga, magnetic siya. So kahit di mo na siya hawakan, i-magnet mo lang siya doon, yung camera mo. So all goods na. Ayan, nakikita nyo yung point of view ko. Di ba paikot-ikot tayo? Hindi kasi natin bibili natin. So makita yung sarili ko. Ano bang bibili natin? Not sure kung bibiliin ko. Kunti lang naman bibiliin ko. Siguro wala pang mga 1,000 sagad na yun. Kasi yung mga bigas, meron na yun sa bahay. So, problema lang natin kung ano yung kumbaga pangkain natin kapag nagugutom tayo. Oats, bibili ako ng oats. Or mixture. Nauumay kasi ako. Okay. Medyo kinaan lang natin ng konti yung ating... Actually, may hina yung boses natin. Para hindi tayo maka-istorbo sa mga ibang namimili rito. Okay. Siguro, in 10 minutes kailangan matapos na natin itong pamimili. And nakailang minuto na tayo rito. Wala pa tayong napipili kahit isa. Kape. Powdered milk. Okay, ito. This one. Mabilisan lang, pre, oh. Ito, trip ko to, eh. Bili natin ito, mga pro. Yan, trip natin yan, eh. Ano pa ba? Bili natin, gano ba to? Bongbong's original ube, 5 pieces. Saan yun? Hindi. Kanot. 20 pesos. So, bili tayo siguro ng dalawa. Ito ano to? Piyaya. Masarap to. Kano to? 42 pesos. Mukhang masarap. So, try natin. Wala nang ano yan. Bili natin yan. Pang chibog-chibog lang pag nagugutom tayo. Pag mayroon tayong ginagrind or tinatapos. Delata. Okay. Bili rin tayo nito. Kasi alam niyo naman, di ba? Nagpapalaki tayo ng katawan. Kailangan natin to. Hindi yan. Ayoko niyan. Saan nga yung rose ball? May rose ball kaya rito. Yun yung masarap na brand eh. Sa ngayon, yun yung masarap. Umay na tayo dyan sa Mega. Wala rito yung rose ball. So, dito tayo sa second option natin. Ano ba to? Sardines in chili, tomato sauce. Hindi ako sure tumikim ng ibang brand eh. Although, gusto natin yung nakakatikim ng ibang lasa. Pero, try ba natin? Sea Point Sardines Chunks in chili tomato sauce. Next time, I'll give it a try.
Dito na muna tayo. Huwag tayo ng green. Dalawa lang naman kukunin natin. Kasi hindi naman tayo masyadong nagdedelato. Ano nga bibilin ko pa? Ito mahirap kapag hindi mo plinano kung anong bibilin mo. Tamang tingin-tingin ka rito ngayon. ASMR. ASMR muna tayo mga pre. Hinahanap ko rito yung ano yung kay Josh Mojica, yung kangkong chips niya. So sabi niya kasi all Dolly's in the Philippines is meron na yung kangkong chips niya, pero dito kasi wala Last time ko pa chinecheck kung meron ba talaga, wala naman ako nakita rito. So Josh Mojica baka naman bossing. Dito sa brand na to, dito sa branch na to wala Bakit ganon? Di ba umaabot dito yung produkto natin? Masyado bang malakas kaya naubusan na ng supply? Baka naman para mas lumaki yung kita natin dyan. Supportada naman natin ang mga ganyang bagay, no? Wait lang mga pre. Mamili muna tayo. Pakita ko na lang kung ano yung napamili ko mamaya. Okay, so hanggang ngayon wala pa tayo napapamili. Meron na pero ilan pa lang, yun pa rin. Ayan Kita nyo ba yan? So ngayon biskuit naman yung bibili natin. Yung walang lasa. Yung plain lang yung lasa. Ayan, dito tayo. Kita, baka naman Naalala ko na ano pa yung bibiling ko. Yung ano nga pala. Ito. Ilang piraso. Kuha tayo. Kuha tayo ng ilang piraso. Dahil din naman tayo masyadong nagaganyan. Tamang tingin lang tayo. Ano bang flavor? Sige, okay na to. May maanghang. Yan, dalawa lang. Kuha tayo. Tapos kuha din tayo ng ito, sarap to seafood. Pagi. Alright, let's go. Nice one. Okay, balik tayo doon. This one, ito tayo. Ina. Gago. Nice. Ayun kita na ba? Kita na ba tayo, mga pre? Kuha lang tayo Kuha lang tayo ng mga dalawa. Okay, gumamit daw tayo ng gunting para hindi masira. Sayang naman, di ba, kung may mabutas dyan. Benta rin yun ng negosyante. Endorser. Colgate, baka naman Baka naman Colgate. Baka naman someday kunin mo akong endorser Colgate, baka naman. Ngayon pa lang pinopromote ko na kayo. So kapag sumikat ako, alam niyo na, balikan niyo tong video ko. Or papakita ko to sa inyo kapag kinuha niyo akong endorser. Kapal na mukha mo, boy. Asukal. Dito tayong asukal, mga pre. Asukal. Sugar. Okay, hanap tayo ng ulang butas. Yan pag nabutasan tayo.
Kung masarap to mga pre, try kaya natin. Paano ba lutuin to? For cook or try lang natin yung isa. Anong flavor to? Korean style instant seafood. Spicy seafood flavor. Parang mas masarap to ah. Spicy beef flavor. Anong mas masarap kaya? Dito muna tayo sa beef. Mas start natin ng beef eh. Okay, nice. What's next? Okay, ito, kadin pala tayo nito. Hindi, main order nito sa online eh. Order na lang kaya ako para ma-review ko rin siya. Okay, doon na lang tayo kuha. Okay, nice. Good move. Kuha rin tayo ng ito. Hindi ko sure kung kita yung mga video ko ah. Parang nakaangat yung ano ko ah. Toothbrush, kuha rin tayo. Okay. Toothbrush. Dalaman ako niya natin ito. Sabon pala, sabon. Kuha rin tayo ng sabon. Milk tea. 27 pesos. Tikman kaya natin. Tikman lang natin mga pre. Kung masarap ba to. Para mamaya habang nag-edit tayo, meron tayong iniinom. Ayan po. So far, ito na yung napamili natin. Ayan, halo-halo na yan. Yung sabon, pagkain, halo-halo na yan mga pre. Wala tayong paki dyan. Ano naman yan eh. Pakete naman yan eh. So safe yan. Hopefully. Balagbag. Balagbag tayo pre. Balagbag eh no? Kahit kailan talaga balagbag ako eh. Ano po kayo? Eco bag? Isang hapon. Okay. Sige po. Thank you po. Okay. Balot muna natin mga pre. Kalimutan natin yung ano natin. Eco bag natin. Meron tayo dun sa bahay. So, pangatlong beses na natin to actually nga bumili. So, sayang din kasi. Ay, sorry po. Okay, unahin natin yung mabibigat. Mga may bilang na mabibigat. Okay, ito. Bilisan lang oh. Para just in case, pwede tayo mag-apply sa mall, no? Bilang bagger. Pero no, may potential din tayo. Ba, di madaling trabaho yun, ha? Wala lang. Wala lang, mabilis ka. Saka dapat sakto yung bilang mo. Tulad niya, no? Dapat maayos din yung pagkakasalansan mo. Eh, ang pangit ng pagkasalansan ko. So, negative agad ako. Ina. Wala na. Sa bahay ko na nakayusin yan. Let's go.
Tapos ito, balik nyo to mga pre. Para, di ba? Malinis. Smooth lang yung magiging transaction ng next na mamimili. Let's go. Okay, tapos na tayo mamili mga pre. Ngayon, uwi na tayo. Tapos na tayo sa ating pangalawang mission sa araw na ito. Araw-araw nating idodokumento. Bawat araw natin hanggang sa tayo ay makarating sa top of the line ng lipunan. Limitless ang okay, wait lang. Check natin kung open ba yung cam natin. Open naman. Nice. So yeah, again, as I was saying, limitless ang pwede nating maging growth as long as yun ang ina-aim natin, yun ang nasa isip natin, yun ang nasa mindset natin. So kung ano naman yung nasa mindset natin, kung ano yung thinking natin, yun naman yung nagiging galaw natin most of the time, di ba? So, of course, para mangyari yon, dapat hindi natin binibigyan ng yung sarili natin ng limiting beliefs, or hindi dapat tayo nagli-lead sa ganong bagay, mga limiting beliefs. Kasi again, mga pre, limitless ang pwede natin maging growth sa mundong to. Yung pagunlad natin, limitless yan. As long as yun ang tinatatak natin, yun ang sinasabuhay natin. Pero kung hindi, otherwise, iba yung mangyayari. Okay? Kaya kung ano yung mga naging maling programming sa atin nung bata pa tayo, kung ano yung naitatak sa mga utak natin nung mga bata pa tayo, importante na malaman natin kung ano yung mga bagay na yun. Kasi usually yung mga bata pa tayo, 'di ba? Ang sinasabi ng magulang natin, ganito ganyan, hindi natin afford 'yan, anak. So, hindi tayo makakabili niyan. So, yun doon pa lang sa mga ganong salitaan, magkakaroon na agad tayo ng programming sa utak natin. Since bata pa tayo, and hindi pa naman natin control ang sarili natin, wala pa tayong sariling pagpapasya. So, kung ano yung marinig natin, kung ano yung tinuturo sa atin, yun lang yung alam nating totoo. Yun lang yung alam nating mangyayari. At isa yon sa mga maling na ituro sa atin ng mga magulang natin, na hindi naman natin sila pwedeng sisihin din, kasi kung paano sila magsalita, kung paano nila tayo bigyan ng advice, natutunan lang din nila yon sa mga nakaraan, sa mga magulang lang din nila. Kaya hindi natin pwedeng sisihin sila totally, dahil again, mali lang din sila, or mali lang din ang pagkakaprogram sa kanila, kaya ganun yung naging thinking nila. So according to Robert Kiyosaki, which is yung creator ng Rich Dad Poor Dad, so isa sa pinakamahalagang lesson doon is wag natin sabihin sa mga bata na you cannot afford it, but dapat sabihin natin sa bata, how can we afford it?